Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng propesiya na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng matatanda. Gawin mo ang mga bagay na ito. Italaga mo ang iyong sarili sa mga ito upang ang iyong pag-unlad ay makita ng lahat. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa pagkabasa ng iyong mga salita. Naway patuloy nyo kaming samahan, maunawaan ang mga bagay na ito upang sa ganun masunod namin ang iyong kalooban, upang maging pasasalamat namin sa mga buhay na tinubos ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming samandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa araw-araw po na paglalakad ko sa trabaho ay may nadadaanan akong laging tindahan ng karne. Hindi ko sabihin kung saan dahil baka puntahan ninyo, sabihin nyo, ikaw yung sinabi ni pastor namin. Una ko siyang nakita, may bata, hindi naman bata, pero kabataan. Nakita ko, tinuturuan siya kung paano humiwa, kung saan hihiwain yung mga parte ng karne. At sa aking araw-araw na paglalakad, nakita ko, sumunod, may kumakanta na siya at sumasayaw habang nagtatrabaho na paghihiwa. Pero may nakabantay pa rin sa likod niya habang ginagawa niya yung mga bagay nito. Pero nakita ko meron na siyang confidence kung sakali sa kanyang paggagawa. Pero nung huli na aking napagmasdan itong kabataan na ito, wala na nakabantay sa kanya habang siya ay nagtatrabaho at nag-iisa lang siya doon sa tindahan ng karne na yun. Kumbaga meron na siyang confidence na gawin yung kanyang trabaho nang wala nang bantay dahil nga nasanay na siya sa kanyang gawain. Ito po ay halimbawa ng kagandahan ng pag-unlad. Bagamat hindi ko kilala yung kabataang ito, tuwing nakikita ko siya sa kanyang pag-unlad, parang napaproud ako sa kanya. Galing ha, dati dami mong kasama, ngayon ikaw na lang mag-isa at nagagawa mo pa din. Naging benepisyo sa kanya kasi nadagdagan yung kaalaman niya at mananatili siya sa trabaho. Hindi na siya tatanggalin kasi marunong na siyang gawin yung paghahati ng karne. Naging benepisyo din siya sa mga kasamahan niya. No, hindi na siya pabigat, kumbaga nakakatulong na siya sa kanyang pagtatrabaho. Naging benepisyo din siya sa mga bumibili sa kanila. Naging mas mabilis yung transaksyon. 'Di ba? Pag may mga bumibili tayo at may mga baguhan na nagtatrabaho doon, minsan mabagal sila, minsan hindi nila alam gagawin nila, pero dahil sa kanyang pagsasanay, bumilis na ang pagtatrabaho at naging benepisyo din sa mga bumibili sa kanya. At hindi ito nakuha sa isang upuan lang. Meron pong kaakibat na pagsasanay, pagbibigay ng oras at lakas. Umaalis ako dito sa bahay ng alas 4 ng umaga. At nagtatrabaho na siya doon. Ibig sabihin, mas maaga pa sa alas 4 ang kanyang gising, ang kanyang pagliligo, ang kanyang lahat ng ginagawa niya. So, hindi po ito nakuha sa mabilisan o isang upuan lang. Ang prinsipyo po ng pag-unlad na ito ay totoo rin po sa spiritual na buhay natin. At ito po ang nais iparating ni Pablo dito sa ating text sa verse 14 at verse 15. Sa pangunguna po ni Timoteo sa Efesos, ito yung ating konteksto, yung setting ng ating pag-aaral, ipinaalala ni Pablo ang kanyang tungkulin. Ang kanyang tungkulin, dapat niyang gamitin ang kanyang kaloob. Dapat niyang italaga ang kanyang sarili sa mga gawaing na iatang sa kanya, at ang bunga nito ay ang kanyang pag-unlad. Meron siyang kaloob, meron siyang gawain, meron siyang tungkulin, kaya sinasabi ni Pablo sa kanya, gawin mo ang mga bagay nito at ikaw ay uunlad. Kaya ang aking message po ngayong umaga, ang ating pagkatawag ay may kaakibat na gampanin, gamitin ng kaloob na ibinigay ng Diyos, at tayo ay tinawag na may pag-asa ng pag-unlad upang maging pagpapala din sa iba. Namagatan ko po itong pag-unlad na nakikita ng lahat. Unang punto, ang ating gampanin, gamitin ang kaloob na ibinigay ng Diyos. Sabi po sa verse 14 ng ating text, huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng propesiya na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng matatanda. Alam po natin na si Timoteo meron pong kaloob ng pangangaral kasi kung babasahin natin ang kabuuan ng Timoteo, tungkol ito halos sa pangangaral niya, pagtuturo niya, pangunguna niya bilang isang
tinalaga ni Pablo doon sa Efeso. At ang kaloob na meron si Timoteo, makita natin sa ating text, ay ibinigay ng Diyos sa kanya. Sabi dito sa verse 14, huwag mong pabayaan ang kaloob na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng propesiya. Ang tunay po na propesiya ay galing sa Diyos. Kaya ang kanyang kaloob ay galing din sa Diyos. At maliban doon, nakita din natin na ang kanyang kaloob ay kinilala ng mga matatanda. Kaya sinabi dito na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga matatanda. Ibig sabihin, hindi siya nagpumilit sa kanyang sarili. Oy, pakinggan niyo ako, meron akong gift. Hindi. Kinilala ng mga matatanda na siya ay merong kaloob. Kaya siya ay pinagpatungan o pinatungan ng mga kamay ng matatanda. Kaya ang utos ni Pablo dito sa ating text sa kanya, ay huwag niyang pabayaan ang kaloob na ito. Timoteo, huwag mong pabayaan ang kaloob na yan. Binigay sa iyo ng Diyos yan, kinilala ng mga tao na ikaw ay merong kaloob. Kaya huwag mong pabayaan ang iyong, o gamitin mo ang iyong kaloob. Anong mga makikita natin prinsipyo dito? Una, ang Diyos ang nagbibigay ng kaloob para tayo ay makasunod sa kanyang layunin. Sabi po sa Exodus chapter 31 verse 2 to 6, makikita natin dito yung paggawa ng templo. Sabi po sa Exodus 31 verse 2 hanggang 6, itong sabi ng talata. Tignan mo, aking tinawag sa pangalan si Bezalel, na anak ni Uri, na anak ni Hur, sa lipi ni Huda. Aking pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos, may kakayahan, katalinuhan, may kaalaman sa iba't ibang uri ng gawain. So, etong si Bezalel ay pinuspos ng Espiritu ng Diyos. At dahil doon, sabi dito, meron siyang alin? Kakayahan, katalinuhan, kaalaman sa iba't ibang uri ng gawain. At para saan yon? Sabi sa verse 4, upang magdibho ng magagandang disenyo, upang gumawa sa ginto, sa pilak at sa tanso, upang umukit ng mga batong pang-gaste, upang gumawa ng mga nililok na kahoy, at upang gumawa sa lahat ng sari-saring gawain. So, kailangan kasi doon sa templo na may mga design na ibinigay ng Diyos, mga specific na design na dapat gawin ng mga inuutos niya sa Israel. Pero ang nakikita natin dito, merong mga tao na tinawag ng Diyos, pinuspos niya ng Espiritu, binigyan niya ng kakayahan para magawa yung mga pinag-uutos ng Diyos. Kasi hindi sila makakapaggawa ng mga inutos ng Diyos kung wala itong mga taong tinawag niya. Kaya nga, ang Diyos ay pumipili ng mga tao, binibigyan niya ng kaloob para masunod ang kanyang layunin. At kung babasahin natin verses, aking itinalagang kasama niya si Aholiab na anak ni Ahisamach, sa lipi ni Dan at sa lahat ng may kakayahang gumawa ay nagbigay ako ng karunungan upang magawa nila ang lahat ng mga inutos sa iyo. So nakukuha natin mga kapatid, nagbigay ng Diyos ng kaloob upang magawa ang kanyang mga utos. Pangalawang prinsipyo makikita natin, hindi nais ng Diyos na ang mga kaloob na ipinagkaloob niya sa sinuman upang pakinabangan ay mawala o maitago ng walang pakinabang. Alam natin yan sa Mateo chapter 25 verse 18, kung saan merong binigyan ng mga talento. Sabi sa 25 verse 18, subalit tumanggap ng isa, ang tumanggap ng isa ay umalis at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Ano yung setting dito? Di ba nagbigay siya ng mga salapi? Meron yung isa 10, meron isa 2, at meron yung isa lang. Yung 5, ang ginawa? Nag-business, lumago. Yung 2, nag-business, lumago. Pero itong isang ito, tinago niya ang kanyang kaloob. Pinagkatiwala sa kanya ng Diyos, ng Panginoon niya ang kayamanan, pero imbis na gamitin ng kanyang kayamanan, itinago niya lang ito. Ibig sabihin, hindi napakinabangan ang kanyang salapi. Kaya nga sinabi dun sa verse 26, ang huling hatol ng Panginoon sa kanya, ngunit sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masama at tamad na alipin. Biruin mo, binigyan ka ng kaloob ng Diyos, tapos itinago mo lang
ang sabi ng Panginoon, ikaw ay isang masama at tamad na alipin. Pangatlo, ang kaloob ay kinikilala ng mga tao. Sabi dun sa ating text, merong pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng matatanda. Ibig sabihin, may mga tao na nakakita sa kaloob ni Timoteo at sinabi nila, meron nga siyang kaloob. Ngayon, titignan natin ito, hindi ito katulad nung si Simon Magus. Kilala niyo po si Simon Magus? Kung hindi natin kilala, basahin natin ang Acts. No? So, basahin natin ang Acts. Chapter 8, verse 17. Etong si Simon Magus o yung Simon the Sorcerer ay nainggit sa mga kaloob na meron yung mga apostol. At ang sanabi sa verse 17 ng chapter 8, ito ang sabi ng talata. Ipinatong nila Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at tinanggap nila ang Espiritu Santo. Nang makita ni Simon na ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol, sila'y inalok niya ng salapi na sinasabi, bigyan din ninyo ako ng kapangyarihang ito upang sino mang patungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Sabi sa verse 20, ngunit sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyo'y salapi mapahamak na kasama mo, sapagkat inakala mong makukuha mo ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. So, etong si Simon Magus, wala siyang kaloob, pero nang nakita niya na may kaloob sila Pedro, nainggit siya, sabi niya, gusto kong magkaroon din ng ganyan, kaya bibili ko sa inyo. Pero sinabi nila Pedro, hindi mo makukuha ang kaloob ng Diyos. Bakit? Kasi ang kaloob ay kaloob. Kasi kung ang kaloob ay nabibili, hindi na yun kaloob. Yun ay transaksyon. Dahil meron ka ng ibinayad. So anong makikita nating kasalanan dapat nating pagsisihan at iwasan? Una, ipagpalagay o angkinin na meron tayong kaloob na wala naman. Naalala nyo nung tayo yung mga Pentecostal pa? Naalala nyo yung speaking in tongues? Feel natin na meron tayong gift ng speaking in tongues. Siguro yung iba sa atin hindi, pero ako dati feel ko. Siya ka lang masina ka na ba naman ako na, sabi ko, Lord, gumagalaw ka talaga sa akin. Pag kinikilibatan na ako, tumataas na yung mga balahibo ko, sabi ko, andito na ang banal na spirito, ito na, siya ka na naging aning. Pero yun ay kaloob. Pero kahit wala akong kaloob, inangkin ko na meron akong kaloob. At sa harapan ng Diyos, ito ay kasalanan. Naalala nyo, nung tayo ay nagpapagaling, may pagpatong pa tayo ng kamay in Jesus name, matumba ka, tinulak mo, din natumba. Diba? Naalala nyo pa yung mga kalokohan natin? Kahit wala tayong, alam natin na hindi gumagaling yung mga pinagpatungan nating kamay, pero sa paniniwala natin, nasa isipan natin, ay gumaling siya kasi meron akong gift of healing. Inaangkin natin ang kaloob na wala naman sa atin. Yung propesiya, naalala nyo yung mga propesiya noon? Bigla na lang yung may mga pastor na biglang hihinto sa pangangaral habang sa salita na, naririnig ko ang Panginoon at yung sinasabi niya, meron dito, banda. Nakakaramdam ng sakit sa balakang. Dito sa banda sa likod dito, nararamdaman ko, umiinit. In Jesus name, gagaling ka. Yung pala, matagal na kasing nakaupo, kaya sumakit yung balakang. Dahil nakaupo siya doon, sakit na, ako yun. Thank you, Lord. Kahit wala naman siyang propesiya na kaloob. Pero inaangkin. Ngayon mga kapatid, sa harapan ng Diyos, kasalanan niya. Or, pangalawa, pagpapabaya sa kaloob. Kung meron kang kaloob, maliwanag po ang salita ng Diyos na ating talata. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo. Ang sinabi po doon, to be careless, pagsasawalang bahala. Sabi po sa Mateo chapter 24, tingnan niyo sa Mateo. 24 verse 45. 24:45 ng Mateo.
Sino nga ba ang tapat at matalinong alipin na inatasan ng kanyang Panginoon na pangasiwaan ng kanyang sambayan upang magbigay sa kanila ng pagkain sa tamang panahon? Mapalad ang alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. So merong inatang na tungkulin at kapag naratnan ng Panginoon na ginagawa niyang tungkulin, ito ay mapalad na alipin. Katotohanan ang sinasabi sa inyo, verse 47, ipagkakatiwala niya sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung ang masamang aliping iyon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon, at pinasimulan niyang bugbugin mga kapwa niya alipin, at nakisalo at nakipag-inuman sa muling darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya nalalaman, at siya'y pagpuputol-putulin at ilalagay na kasama ng mga mapagkunwari kung saan ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Ibig sabihin, binigyan siya ng tungkulang dapat niyang gawin, pero anong ginawa niya? Hindi niya ginawa. Minalang bahala niya ang kanyang mga tungkulin, ang kanyang pagkatao. Maliban pa doon, binugbog niya yung mga kapwa alipin at salo sa mga lasing. Sasawalang bahala. May kaloob, may tungkulin, pero si minalang bahala. Kaya mga kapatid, tayo po ay nagkakasala kung dahil din sa katamaran, hindi natin ginagamit ang kaloob ng Diyos. Kung may sa'yo ng Diyos, tapos hindi mo ginagamit dahil tinatamad kang gamitin, ay, dami ko pang gagawin. Ay, nagkakasala ka sa Panginoon. Tayo ay nagkakasala kung hindi natin sinasanay ang ating mga sarili upang lumago ang ating kaloob. Meron tayong kaloob sa pangangaral. Lagi kong sinasabi dun sa mga tinuturuan natin sa homiletics na hindi tayo perpekto sa pangangaral. Anong ibig sabihin nun? Huwag na tayo mag-improve. Hindi. Kailangan natin mag-aral para tayo ay lumago. Pero madaming mga tao, tinanggap na hindi sila lumalago sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Isa pang kasalanan dapat nating iwasan ay pagsasawalang bahala sa pagkilala ng mga taong nakapaligid sa ating kaloob. Diba? Nakita natin sa text natin, meron mga matatanda sa kapulungan. Pinatong na ang kanilang mga kamay sa kanya. Ibig sabihin, kinilala na meron na siyang kaloob. Hindi po tayo nagiging tapat na katiwala kapag may nakakita na ng ating kaloob, pero idinideny pa rin natin na meron tayong kaloob. False humility yun, mga kapatid. Dati ginagawa ko ito eh. Kasi diba, kunwari humble tayo, no? Pag sinabi, "Hoy pastor, salamat po sa iyong pangangaral, na-bless po ako." Ay, hindi po ako yun. Sino? Diba? Pero napapanggap na humble. Ay, hindi po ako yun. Ay, wala po akong kaloob. Hindi po, ganyan. Nagkataon lang na nakatayo ko, tapos nabi, hindi po. Kung may na-bless, ibig sabihin, ginamit ng Diyos, kaloob ng Diyos. Kaya pag may mga tao na nagsasabi sa iyo, "Kapatid, nabe-bless ako sa iyo. Kapatid, salamat sa tulong mo, salamat sa mga salita mo, salamat sa pagtulong mo sa akin." Mga kapatid, huwag mong i-deny ang kaloob na yan. Dahil ang Diyos ang nagkakaloob, gagawin mo bang sinungaling ang Diyos at sabihin na wala kang kaloob? Mga kapatid, hindi po sinungaling ang Diyos. Maliwanag sa salita niya, ang Diyos ay nagbibigay ng kaloob sa kanyang iglesia. Kaya kung sasabihin natin, wala akong kaloob, sinasabi mong sinungaling ang Diyos. At yun po ay malaking kasalanan. Ngayon matanong ko sa inyo mga kapatid, sino ba sa atin ang tunay na sapat sa paglilingkod sa Diyos? Sino? Ang sagot ay, wala. Kung sa ating mga sarili, wala ni isa. Sinabi nga ni Pablo sa 2 Corinthians 2:16, "Who is sufficient for these things?" Sino ang sapat para sa mga bagay nito? Kaya, tingnan natin mga kapatid, ang nagpagiging sapat para sa gawain ng paglilingkod ay isa ring kaloob ng Diyos sa atin. Alam natin na tayo ay dating mga makasalanan. At lahat ng mabubuting gawa natin ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. Kahit na ano pang sipag mo, kahit na malagi kang maaga sa church, kahit na araw-araw kang naglilingkod, gumagawa ng tila ano-anong mga bagay, dahil sa kasalanan,
Sa harapan ng Diyos, ito ay maruming basahan. Ngunit dahil sa gawa ni Kristo sa krus, na yung ating mga kasalanan, inako niya sa krus, namatay siya, inilibing, nabuhay muli sa ikatlong araw, at yung kanyang kakatwiran ang siyang inilapat sa atin, yung paglilingkod ngayon natin, nagiging katanggap-tanggap sa Diyos. So ang ating paglilingkod mga kapatid, hindi tinatanggap ng Diyos dahil magaling ka. Kasi again, yung kagalingan mo galing saan? Sa Kanya din. So hindi tinatanggap ng Diyos yung kanyang paglilingkod dahil masipag ka. Dahil yung kalakasan na meron ka, saan galing? Sa Kanya din. Pero tinatanggap ng Diyos ang ating mga paglilingkod dahil sa gawa ni Kristo. Kaya nga sabi sa Ephesians chapter 1 verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Tayo po ay pinagpala na kay Kristo. Pinagpala ng kaligtasan, pinagpala tayo ng kaligtasan, pero hindi lang kaligtasan. Pinagpala din tayo ng pagiging sapat sa paglilingkod, isang kaloob na makapaglingkod sa Kanya, at sa ating paglilingkod, may pagpapala pa na darating bilang gantimpala. Tingnan niyo ang biyaya ng Diyos sa atin mga kapatid. Siya nang nagbukas ng daan para tayo makapaglingkod sa Kanya. Siya pa ang nagbigay ng pagkakataon, ng mga kakayahan, ng mga kaloob para makapaglingkod tayo sa Kanya. At siya pa ang nagbigay ng pag-asa sa atin, sa ating paglilingkod, na balang araw, sa bawat ginagawa natin, ay gagantimpalaan niya. Hindi po obligado ang Diyos na gantimpalaan tayo sa paglilingkod. Bakit? Kasi ang paglilingkod natin, dapat lang tayo maglingkod sa Diyos. Pero sa biyaya ng Panginoon, sinabi niya na ang ating paglilingkod, lahat ng pagsisikap natin, lahat ng mga ginagawa natin sa para sa Diyos, ay gagantimpalaan pa niya. Kaya nga walang talo sa mga naglilingkod sa Diyos. Binuksan niya ang daan, binigyan niya tayo ng mga probisyon, bibigyan pa tayo ng pag-asa ng gantimpala. Tapos sasabihin natin, ayoko maglingkod sa Diyos? Hindi po. Walang talo sa paglilingkod sa Diyos. Biyaya, 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 biyaya. At tingnan nyo sa iglesia, dahil kay Kristo may mga naglilingkod para sa ating kapakanan at ikalalago. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 11, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol at ibang propeta at ibang evangelista at ibang pastor at mga guro. Para saan tong mga taong ito? Para sa ikalalago mo. Para tumatag ka sa pananampalataya mo. Hindi ba pagpapala yun ng Diyos sa iyo? Pero yung pagpapala yun, dahil kay Kristo, may pagkakataon ka na rin makapaglingkod sa iba. Sabi doon sa verse 12, susunod na talata, upang ihanda ang mga banal. Kasama ka doon sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Nakikita niyo ang biyaya ng Diyos sa atin mga kapatid? Binuksan niya na yung daan, may provision tayo, may gantimpala pang darating. Binigyan tayo ng mga pastor, mga guro, mga propeta para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. At sa ating paglago, matutulungan din natin yung ating kapatid sa pananampalataya. Grabing napakaraming biyaya. Kaya nga sinabi ng Panginoon dun sa Ephesians 1:3 ulit, tayo ay pinagpala kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Parang ibinuhos sa atin ng Diyos ang lahat ng mga biyaya. Kaya nga ang hamon ko mga kapatid, isaalang-alang ng bawat isa sa atin kung anong kaloob ang taglay niya upang masigasig niyang itong gamitin. Isaalang-alang mo, hanapin mo yung gift. Ano po bang English ng kaloob? Masabi ko na. Gift. Regalo. Kung ito'y regalo sa iyo, ito ay nasa iyo na. Kaya nga sabi niya ni Pablo, huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo'y ibinigay. Ang bawat mananampalataya ay may kaloob na dapat gamitin. Hindi lahat ay tagapagturo, hindi lahat ay pastor at diakono, hindi lahat ay misyonaryo, pero lahat ay pwedeng gamitin sa ikalalago ng bawat isa. Baka may gift ka ng encouragement. May mga taong ganito. Konting salita mo lang, parang nalilift up na ang kanilang spirito. Bakit? Dahil meron siyang gift na kaloob na binigay ng Diyos. Meron kang discernment ng kasalanan. May nakikita ka na hindi nakikita ng iba na alam mo, sinabi sa salita ng Diyos na ito ay kasalanan. Meron kang gift ng comfort. Di ba may mga taong ganito na pag kinausap ka, konting salita lang nila, parang nako-comfort ka na?
Kasi meron silang gift ng comfort. Benevolence, mabilis kang makakita ng pangangailangan ng ibang tao. Maaaring magaling ka sa technical, sa organizing, sa finance, sa administration. Lahat ng ito ay biyaya ng Diyos sa atin para sa ikalalago ng bawat isa sa atin. Sinabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 10, itong sabi ng talata. 1 Peter chapter 4 verse 10, itong sabi ng salita ng Diyos. Kung papaanong ang bawat isa ay tumanggap. Ano po yung tumanggap? Future o past tense? Past tense. Sino yung bawat isang tinutukoy dito? Mga mananampalataya, hindi lang mga pastor. Ang bawat isang mananampalataya ay tumanggap ng alin? Kaloob. Anong susunod yung sinabi ni Pedro? Ipag ito saan? Sa isa't isa bilang mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Ang kaloob na meron ka, kapatid, ay katiwala ka lang sa mga binigay ng Diyos niya. Kaya gamitin mo ayon sa biyaya ng Diyos. Huwag mong ipagkait sa iyong kapatid ang iyong kaloob. Kailangan nila yan. Kailangan mo rin yan. Ito'y biyaya sa atin sa iglesia. Pangalawang punto. Tayo ay tinawag na may pag-asa sa pag-unlad. Sabi po sa verse 15 ng ating text, gawin mo ang mga bagay na ito, italaga mo ang iyong sarili sa mga ito, upang ang iyong pag-unlad ay makita ng lahat. Si Timoteo may tungkuling gawin, italaga ang sarili sa paglilingkod, at sa kanyang paglilingkod ay makikita ang kanyang pag-unlad. Ito na mga kapatid, napakagandang pinibigay sa atin ni Pablo dito. Sa ating paglilingkod, merong pag-asa ng pag-unlad. Ang prinsipyo ng salita ng Diyos, may kita natin dito, hindi perpekto ang paglilingkod ng isang mananampalataya. Laging may weaknesses. Laging may kahinaan. Pero, ang paglilingkod ng isang mananampalataya ay laging may pag-unlad. Ulitin ko po, hindi perpekto ang magiging paglilingkod natin sa Diyos. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Na tinatanong ko sa asawa ko kanina kung ilang taon na ako nagpapastor. Hindi ko sure kung alam eh. Pag nag-enjoy ka kasi mabilis ng oras eh. 4 years? 5 years? Mga ganon. Maraming mga bagay na ginawa kong mali bilang pastor. Pero sa biyaya ng Diyos, may pag-unlad. At sa ating talatang ginamit ni Pablo dito, pag-unlad hindi ganap. Alam niyo yung ganap, di ba? Perfecto. Kaya ang sinabi sa verse 15, gawin mo ang mga bagay nito, italaga mo yung sarili, ang mga ito, upang ang iyong kaganapan ay makita ng lahat. Yung ba sinasabi ni Pablo? Hindi. Pag-unlad. Ibig sabihin, hindi pa perfecto. Katulad ng ginamit ko sa introduction kanina. Maaaring may kailangan magturo sa atin, kailangan may magbabantay sa atin, pero dapat makita sa atin ang pag-unlad. Tulad po ng kabanalan. Nung tayo ay niligtas, naging banal na ba tayo perfecto? Hindi. Pero sinabi dun sa ating chapter 4 ng verse 7 hanggang 8 ng 1 Timothy, makikita natin dun na ang kabanalan ay kailangan merong pagsasanay. Sabi sa chapter 4 verse 7 to 8, itong sabi ng talata. Subalit tanggihan mo ang masasama at mga walang kabuluhang katha, sanay mo ang iyong sarili sa kabanalan. May pagsasanay. Gayun din naman po sa paglilingkod sa Diyos. May pagsasanay. At sa pag-uulit-ulit na paggamit ng ating kaloob, nagkakaroon tayo ng pag-unlad. At ang pag-unlad po na ito ay dapat makita ng lahat. Ang yung sinabi ko na, yung original ko na language na makita ng lahat, shining. Alam niyo po yung shining? Pag nakakita kayo ng panot, sa gitna niya, yon ng shining. No? Ginigising ko lang kayo. Sabihin nagliliwanag. Sabihin hindi, kung hindi mo tatakpan yon, makikita ng lahat. No? So ganun din dito. Yung pag-unlad mo, kapag hindi mo tinakpan, ginamit mo, ginawa mo, makikita siya ng lahat. At yun po ang tinutukoy dito ni Pablo, hindi lang spiritual na buhay ni Timoteo, kundi maging ang kanyang ministry. Anong madaling salita dito mga kapatid? Ang ating paglilingkod ay hindi po nagiging hipokrito. Lagi yung mga hipokrito, sa loob ng church mabait, pag uwi sa bahay ay
laging galit. Nakukuha niyo mga kapatid? Wala akong pinapatamaan, no? Oh, pikit na lang ako. Pero pag kukunwari yun, ang dapat makita isang mananampalataya, ang pag-unlad niya ay makikita ng lahat. Kahit saan siya pumunta, sa bahay, sa iglesia, sa trabaho, kahit saan siya pumunta, nakikita ang kanyang pag-unlad. Nakikita ang kanyang buhay. Ang reputasyon ni Kristo at ang espiritual na paglago ng mga mananampalataya ay mas pinahusay kapag ang pag-unlad ay makikita sa bawat mananampalataya. Yung testimony ni Kristo, yung testimony ng iglesia, kapag ginagawa ng mga mananampalataya ang kanilang buhay na may pag-unlad, nagiging mas mahusay sa harapan ng mga tao. Kaya nga sinabi sa Philippians chapter 1 verse 12, sabi ni Pablo dito, ibig kong malaman ninyo mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nakatulong sa paglago ng Ebanghelyo. At sinabi niya sa verse 25, at sa paniniwalang ito, aking nalalaman na ako'y mananatili at magpapatuloy na kasama ninyong lahat sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya. Isabihin yung paglago daw ni Pablo ay naging hudyat ng paglago ng Ebanghelyo. Pag-unlad ng mananampalataya ay pag-unlad ng buong iglesia at pag-unlad ng Ebanghelyo. Anong kasalanan dapat nating iwasan dito mga kapatid? Pagtanggi sa gawaing ipinagkatiwala ng Diyos. Kaya nga sinabi dun sa ating text sa verse 15, gawin mo ang mga bagay nito. Gawin mo. Pinapaalala ni Pablo dito, walang lugar ang katamaran at pagsasawalang bahala. Ito'y utos sa atin. Gawin mo. Kung may maliwanag na utos, pero nag-aatubili tayo para sa pagsunod, o kaya nagja-justify tayo, nagdadahilan tayo, upang hindi natin sundin, tinatanggihan natin ang paglilingkod sa Diyos. Ang laking kasalanan yung mga kapatid. Di ba, binigay ko sa kanyo kanina ang biyaya ng Diyos. Biyaya, binigyan niya daan, probisyon, gantimpala, tapos sasabihin mo, ayoko maglingkod. Kasi, dami kong ganto, dami. Nakukuha niyo mga kapatid, ang laking kasalanan sa Diyos yun. At hindi tayo unlad sa ating lakad kung patuloy nating tinatanggihan ang gawaing ibinigay sa atin. Isa pang kasalanan, pagbaling ng atensyon sa ibang bagay. Sabi dito ni Pablo sa ating text, gawin mo ang mga bagay na ito, italaga mo ang iyong sarili sa mga ito. Dahil kung hindi natin itinatalaga ang ating sarili sa paglilingkod sa Diyos, itinatalaga natin ang ating sarili sa paglilingkod sa iba. Debate na sa inyo kung anong iba yon. Kung hindi tayo naglilingkod sa Diyos, naglilingkod tayo sa iba. At kung naglilingkod tayo sa iba, wala doon ng mga pagpapala. Hindi sinasabi dito na lahat tayo magiging pastor o misyonaryo. Ang tinutukoy dito ay ang pagbibigay ng focus at prioridad kung saan ka tinawag ng Panginoon. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos bilang nanay, maglingkod ka sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong mga anak. Kung tinawag ka bilang tatay, maglingkod ka sa pamamagitan ng pagbibigay provisyon sa iyong pamilya. Kung ikaw ay tinawag na pastor, ako katulad ko, binigyan ako ng kaloob ng pangangaral, kaya ang focus at prioridad ko ay pangangaral at pagbapastor. Ganon din sa inyo, kung saan kayo tinawag ng Diyos, doon ninyo italaga ang inyong sarili bilang paglilingkod sa Diyos. Kung ang puso mo ay wala doon sa gawain yun, kung hindi mo itinalaga ang sarili mo sa mga gawain yun, ikaw ay magtatalaga ng iyong sarili sa ibang gawain. Kung papaanong ang pag-unlad ng isang individual ay nagdudulot ng ang pagpapabaya, kawalan ng prioridad sa kanyang pagkatawag, ay nagdudulot din ng pagkabansot sa sarili, actual na buhay at kawalan ng pag-unlad ng iba. Nakikita niyo yan sa pamilya, kahit pamilya lang, bago tayo pumasok sa iglesia. Kung ang mismong mga magulang ang hindi ibigay ang kanilang buhay para sa kanilang mga anak, saan pupunta yung mga anak? Hindi ba napapariwala sila? Ganun din sa iglesia. Kung hindi tayo nagpapagamit sa ating mga kaloob, hindi tayo nakakatulong sa pag-unlad ng iglesia.
Anong lunas sa atin ng Ebanghelyo? Sabi sa Romans chapter 8, verse 28 to 34. 8:28. Tingnan niyo mga kapatid, ang pag-unlad ay ipinangako na ng Diyos sa mga mananampalataya. Ulitin ko po, ang pag-unlad ay ipinangako na ng Diyos sa mga mananampalataya. Sabi sa 8:20 ng Romans, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa kanilang layunin. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa, ay itinalaga naman niya na maging katulad na larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap, at ang mga itinuring niyang ganap ay nilalhati din naman. Nakikita niyo yung progression mga kapatid? Kinilala, tinawag, ginanap, at niluwalhati. Bakit? Dahil may layunin ng Diyos na gawing katulad na sa arawan ni Kristo ang bawat mananampalataya. Laging may progress. Laging may pag-unlad. Kaya ang pag-unlad natin sa paglilingkod, pag-unlad natin sa ating pananampalataya, ay ipinangako na ng Diyos, mga kapatid. Oh, ang gandang pakinggan. Lalong-lalo na kung ikaw yung ngayon nag-struggle sa iyong sin. Nag-struggle ka, piling mo, ang lamig-lamig mo na sa Panginoon. Mga kapatid, lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti mo. Para saan? Sa ikauunlad mo sa pananampalataya. Ito ang tipan ng Diyos kay Kristo. Alam natin sa mga text na John chapter 6:37, 10:29, 17:6, ang mananampalataya ay kaloob ng Ama kay Kristo. Magbibigay ba ang Ama sa anak ng mga pipitsugin at maliliit na mga regalo? Hindi. At ang sinabi doon, tayong mga mananampalataya ay ibinigay ng Ama kay Kristo. Kaya meron siyang inobliga niya ang kanyang sarili na paunlarin ang bawat mananampalataya. Nasa soberanong biyaya ng Diyos ang pag-unlad ng bawat isa na kay Kristo. Kaya ang hamon ko mga kapatid, gawin at italaga ang sarili sa paglilingkod, hindi sa pamimik at pagiging hipokrito, kundi para sa kaluwalhatian ni Kristo. Bakit? Kasi nakita natin ang mga biyaya na pinagkaloob ng Diyos. Di ba ang kadalasan sinasabi ng mga tao, maglingkod ka para pagpalain ka? Sa ating mga mananampalataya, baligtad. Pinagpala ka na ng Diyos, ngayon maglingkod ka. Ibinigay na sa iyo ng Diyos ang mga bagay na ito, kaya maglingkod ka. Niligtas ka niya mula sa karumihan na kadiliman, kasalanan, kaya ikaw ay maglingkod. Baligtad sa atin. Lagi natin narinig, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Pagpapalain ka ng Panginoon, bibless ka ng Panginoon, magbigay ka ng 10,000, gagawin niyang mahina yung church ninyo. Sa amin, 10,000, 100,000 pa nga, 1,000,000. Pero sa atin mga kapatid, hindi. Ang mga nakay Kristo ay pinagpala ng Diyos ng maraming di mabilang na mga biyaya. At kung yun ay totoo, maglingkod ka. At sa ating paglilingkod, di ba, nabanggit ko kanina may biyaya pang darating. Yung paglilingkod mo na yun, kahit maliit na paglilingkod, tingnan yung biyaya ng Diyos, kahit yung maliit na paglilingkod na pagbibigay ng baso, pag-aayos ng upuan, pagtulong sa kapatid, invite sa, nagpapalakas sa kapatid, ay may gantimpalang darating pa. So walang talo sa paglilingkod sa Diyos. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, mga kapatid. May pag-asang pag-unlad mo bilang individual. Magtatagumpay ka sa kasalanang bumibihag sa iyo. Magtatagumpay mo ang temptasyon na humahadlang sa lakad mo. Magagamit mo ang iyong mga kaloob para sa Diyos at kanyang mga tao. May pag-asa din ang pag-unlad sa ating mga pamilya. Ang Diyos na makapangyarihan na nagligtas sa iyo ay may kakayahang iligtas din ang pamilya mo. Kaya niyang baguhin ang lagay ng pamilya sa kapangyarihan ng kanyang mga salita. Hindi ba nangako siya, you will be saved, you and your household? Sumasampalataya ka ba sa pangakong Diyos? Pangako ng Diyos na yun?
May pag-unlad sa ating pamilya. Oo, maaaring matigas ang ulo ng iyong anak ngayon. Pero kung magpapatuloy ka sa pananalangin at sampalataya sa Panginoon, mayroong pag-unlad maging sa ating pamilya. May pag-asa din unlad sa ating iglesia. May pag-asa ng bawat kapatid natin ay lalago sa lakad nila bilang mananampalataya. Iba natutuwa tayo pag may nakikita tayong kapatid sa pananampalataya na parang lumalago na siya sa kanyang pananampalataya. Nagbabago na siya. Dati ganito siya na, pero ganito na siya. Salamat sa Panginoon, nag-umunlad siya. At yun ang desire natin sa bawat isa. May pag-asa din tayo na magpapatuloy church na ito pagkatapos natin mawala sa mundo. Pag namatay na kayo, meron tayong pag-asa na tayo, ang church na ito ay mag-uunlad din. At dahil doon, may pag-asa din na uunlad ang sanlibutan. Dahil sa ating testimony, dahil sa ating paggalaw sa sanlibutan, dahil sa ating mga pagkilos, paggawa ng mga kabutihan ayon sa salita ng Diyos, meron din pag-asa ng pag-unlad sa sanlibutan. Sabi ng ating Panginoon sa kanyang utos, lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang alin? Lahat ng mga, hindi niya lang sinabing bansang Pilipinas, hindi niya lang sinabing Barangay Rizal, sinabi niya sa lahat ng bansa. May kakayahan tayong ipangaral ng Ebanghelyo sa kanila. Bakit? Kasi ang Diyos ay nangako ng pag-unlad. Hindi lang sa atin, hindi lang sa individual, maging sa sanlibutan. Kaya bilang konklusyon mga kapatid, ang pag-unlad na nakikita ng lahat ay nagsisimula sa bawat isang mananampalataya. Gusto nyo lumunlad ang iyong pamilya? Simulan mo sa iyong sarili. Gusto natin umunlad ang ating iglesia? Simulan natin sa ating sarili. Magpagamit tayo sa Panginoon, gamitin natin ang ating mga kaloob para umunlad ang bawat isa. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay tinawag na may kaakibat na gampaning gamitin ang kaloob na binigay ng Diyos. At tayo ay tinawag na may pag-asa ng pag-unlad upang maging pagpapala din tayo sa iba. Sa mga hindi po mananampalataya, nais kong tumanggap ka rin ng pagpapalang mula kay Kristo. Isa akong abang manlilimos din. At nakakita ako ng biyaya mula kay Kristo at ito ang inaalok ko sa iyo ngayong umaga. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Huwag mong ipagpalit ang mga kayamanan na kay Jesucristo sa mga pita ng iyong laman. Bitawan mo ang mga bumibitag sa iyo. Bitawan mo ang humihila sa iyo patungo sa kapahamakan. Mas marilag, mas maganda at mas walang hanggan ang mga biyayang kay Kristo kaysa dito sa sanlibutan. Sumampalataya ka kay Kristo. Siya lang ang pag-asa mo. Lumapit ka sa Kanya. Kahit na ano pang kasalanan ang nagawa mo sa iyong buhay, kaya Kanyang patawarin at linisin at pagpalain ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan.